ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kahapon, nakilala natin si Maria Encantada, ang pinagpalang diwata ng kagubatan. Bata pa lang, makapangyarihan na si Maria dahil siya ang susunod sa yapak ng kanyang inang reyna. Pero lihim na hinahangat ni Maria na maging isang ordinaryong mortal. Pinagbigyan na inang reyna ang kanyang kahilingan at si Maria ay napunta sa mundo ng mga tao. Sa piling ng batang si Bagasaw at ng kanyang ina. Dito nasaksihan ni Maria ang kalupitan ng mga tao sa mga hayop at kalikasan. Huwag kang mag-alala, Bagasaw. Gagaling ka na. At sa pagmulat mo ng iyong mga mata, malalaman mo na itinupad ko ang aking pangako. Nagbalik ako para sa'yo. Hindi ako maaaring makita ng isang tao. Bagasaw? Bagasaw! Bagasaw, ano nangyari sa'yo? Bagasaw! Halika na, ihahatid na kita sa inyo. O siya, sige, mauuna na ako, ha. Salamat. Nanay Gumila? Oh. Nanay Gumila, mauuna na po ako. Ha? Naku, bakit naman? Kailangan ko na po kasi umalis eh. Ayaw mo bang sabayan kaming kumain ng hapunan? Naku, maraming salamat po, pero kailangan ko na po talagang umalis. Sige, mag-iingat ka, ha? Sige po. Sige. Bagasaw, mukha mo na dito. Mukhang nanghihina pa yung tuhod mo eh. Di na, maayos na pakiramdam ko. Nakakapaglakad na nga ako ng maayos. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Parang pinagganihan mo na. Ano sinasabi mo? Hoy, kitang-kita ko kayo, no? Mukhang nagkakainitan na kayong dalawa. Tingnan mo ako, Kaeg. Alam mo, Bagasaw, tingin ko merong punto si Kaeg. Siguro sa edad niyan ngayon, dapat medyo tumitingin ka na rin sa ating mga kababaihan at tinitingnan mo na rin kung sino yung mapipisil mo na maaaring maging katuwang sa buhay. Nang sa ganun ay magkaroon ka na ng pamilya. O nanay, marami pa akong ibang iniisip. Tulad ng alin? Nang ginawa ni
dakil na pagpaslang sa ina mo? Bagasaw, naiintindihan ko na punong-puno pa rin ng puot ang iyong puso. Pero dapat matuto ka na rin papasukin ng ibang tao dyan sa puso mo. Subukan mong buksan ang puso mo, Bagasaw. Pumasok na muna kayo at halika na, kakain na tayo. Handa na ang ulam natin, tangkanin. Halika na. Kaeg, halika na. Tulungan mo ako maghain. Si Bagasaw na lang daw, Nay. Kayo talaga. Halika. Sige. Ano ba niluto niyo, Nay? Masarap yan, ah. Hindi ka maaaring ibigin ng iba, Bagasaw. Nais ko pong bumalik sa mundo ng mga tao. Kahit isang huling pagkakataon na lamang mahal na inang Reyna. Hindi. Hindi maaari. Maawa na po kayo sa akin. Ito na po ang huling pagkakataon na tutulungan ko si Bagasaw. Pagkatapos po nito ay kakalimutan ko na sila. At tuluyan ko na pong tatanggapin ang iniatas ninyo sa aking tungkulin. Hindi maaaring makihalubilo ang tulad natin sa mga taong katulad nila. Ang katigasan pa rin ng iyong ulo ang iyong pinaihiran. Akala ko, matatapos na ang lahat ng ito pagkatapos kitang pagbigyang minsan. Lahat ng ilusyon mo tungkol sa mga tao ay natatapos na. Ngunit nagkamali ako. Hindi ka pa rin nagbabago. Ito na ang huling pagsuway sa akin, Maria. At kung ipagpipilitan mo pa rin sa akin ang kagustuhan mo, mapipilitan na akong bawiin sa iyo ang kapangyarihang binigay ni Valhalla. Magiging ganap ka ng tao. Mahina at marupok. At hindi ka na maaaring tumapak dito sa lugar ng mga adak kailanman. Kung gayon, gawin niyo. Bawiin niyo na po ito. Ang ipinagkaloob ay maaaring man. Malakas man ang alon, ay maaaring hawiin. Ang tumangki sa biyaya, biyay. Lumayo sa pagkalpili mula sa iyong mga.
Binibini? Anong ginagawa mo sa gubat mag-isa? Mag-asaw! Egg? Ano po talaga nangyari sa inyo, mahal na Reyna? Mga puno. Ano po ang tungkol sa puno? Sumisibak sila. Namamatay sila. Pinapatay ang mga puno. Sa kanila akong namamatay. Pinapatay sila. Kung sino ka? Hindi mo ba ako naaalala? Paano kita maaalala eh? Ngayon lang tayo nagkita eh. Iha? Iha? Ako nga po pala si Marita. Marita po ang pangalan ko. Tinambangan po kasi ako ng mga tulisan sa balangay. Ninakaw po nila lahat ng ari-arian ko. Muntik pa nga po nila akong pagsamantalahan eh. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Naku, delikado talagang ang naglalakad sa labas ng katulad mo na walang kasama. Isa kang dilag. Ulila na po kasi ako eh. Matagal na pong namayapa ang aking ama. Kaya po ako nagpunta sa balangay na ito para magsimula ulit. Narinig mo yung kaeg? Tulisan daw. Sigurado ako mga tauhan na naman ni Dakil ang gumawa niyan. Maghihini-hini ka lang mag-asaw. Unang-una, hindi natin alam kung totoong sinasabi niya tungkol dun sa mga tulisan. Pangalawa, mahirap pagbintangan ng isang taong katulad ni Dakil na mataas ang posisyon sa balangay. Pero mga ganitong tipo rin ng kawalangian na kaya nilang gawin. Tinambangan din nila ako. Pinagtulungan. Sabi na maghihini-hini ka sa pag-iisip ng mga ganyan. Baka yan tang ikapahamak mo. Nakikiramay kami sa kasamaang palad na inabot mo. Kung iyong nanaisin, bukas ang aking tahanan para dumito ka muna hanggang sa ikaw ay makabangon. Maraming salamat. Tupidol's Wonderland Specials dito sa TV5. Hindi mo kailangan gawin yan. Panauhin ka namin. Hayaan mo na ako. Nahihiya naman akong abusuhin ang kabutihan ninyo sa akin. Kahit ito man lang maitulong ko sa iyong ina. Hindi ko tunay na nanay ang nanay Gumila. Isa lang ang kumukup sa akin simula ng pumanaw ng kagiwa. Kaya kung nahihiya ka dahil sa pananaw mo, naabuso mo ang nanay Gumila, mas marami akong dapat ikahiya.
nabanggit mo na ulila ka na? Oo. Kamakailan lang nung namaya pa ang aking ama. At ang ina ko naman matagal na siyang patay. Parehas na tayong walang magulang. Hindi naiintindihan ni Kaeg o ni Habuna ang sakit na mawalan ng magulang kapag ka hindi ka pa handa. Tayo lang ang nakakaintindi ng hapdi na yun. Tama ba ako? Oo nga pala. Hindi ba hinahanap yun ni Kaeg yung tulisan na nalambang sa akin? Anong balita doon? Wala pa, ngunit malakas ang kutob ko na si Dakil ang may kagagawa na nangyari sa'yo. Masyadong gahaman sa ginto ang matandang yun. Si Dakil? Siya pa rin ba ang punong balangay hanggang ngayon? Bakit mo natanong yan? Di ba ngayon ka lang napadpad dito sa amin? Matagal mo na bang kilala si Dakil? Hindi. Hindi naman sa ganun, pero kilala kasi ang reputasyon nito ni Dakil kahit sa ibang balangay. Huwag ka sanang mag-iisip ng masama sa mga sasabihin ko. Pero hindi ko kasi maiwasang isipin na parang Parang ano, Bagasaw? parang matagal na kitang kilala. Anong ginagawa mo dito? Maria, kapatid, naparito ako upang ibalita sa iyo ang malubhang kalagayan ng iyong ina, ang Reyna. Ngunit mabuti naman ang kalagayan niya nung umalis ako, Nanghihina na siya ngayon. Dahil sa walang pakundangan, pagsibak ng mga puno sa bundok, nagawa ng mga gahamang tao dito sa balangay na ito. Anong gusto mong gawin ko? Wala na ako kapangyarihan. At kung wala rin man ako magagawa sa pagbabalik ko doon, mas mabuti pa siguro manatili na lang naman ako dito. Maria, wala ka man lang balak bisitahin ang iyong ina para hingin ang kapangyarihan mo? Wala ka man lang balak puntahan siya? Hindi rin naman niya ako gustong makita. Aminin mo ang katotohanan, Maria. Makasarili ka. Mas pipiliin mo pang maghabol ng isang lalaki at makisiksik sa tahanan niya kaysa gampanan ng tungkulin mo. Kakasal na ang kapatid ko! Uy, Bagasaw! Ano dito? Ano, hindi ka sumasayaw? Ha? Sawa ka! Di ba, ikakasal ka na rin? Anong nangyayari dito? Tilang napakasaya ninyo. Naku, talagang nagkakasiyahan kami, Marita. Dahil sa wakas, hiningi na ni Bagasaw ang kamay ni Habuna mula sa kanyang mga magulang. At sa makalawa, mamamanhikan na kami. Ano po yun? Marita, ikakasal na ang kapatid ko kay Habuna. Magpapakasal na sila! Magkakaroon na ng asawa ang anak ko!
Alice Wonderland Specials dito sa TV5. Bagasal, maaari ba kitang makausap? Hindi mo kailangan ng pahintulot para kausapin ako, Marita. Kung gayon, hayaan mo akong sabihin sa'yo aking saloobin. Hindi mo pwedeng pakasalan si Habuna. Huwag mo sanang mamasamain yung sasabihin ko, pero wala kang pakialam sa desisyon ko. Meron! Meron akong pakialam. Akala ko ba may nararamdaman ka para sa akin? Akala ko may namamagitan na sa ating dalawa. Nais kong humingi ng paumanhin. Kung binigyan kita ng maling pag-aakala. Kung binigyan kita ng dahilan para umasa. Patawarin mo ako, Marita. Pero ang sabi mo, parang matagal mo na akong kakilala, hindi ba? Ang ganong pakiramdam sa isang magsing ilog, doon mo lang mararamdaman yun. Ang ibig kong sabihin, parang isang kapatid. Parang sabay tayong lumaki. Kapatid ang turing ko sa'yo, Marita. Habang si Habuna, siya ang nagligtas sa akin. Ang nag-aruga. Siya ang nararapat kong makasama habang buhay. Ako nararapat. Bilang tagapangalaga ng mga likas na yaman at ng gubat na ito. Ada! 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 Ada, pakinggan mo ako! Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Mali po ang ginawa kong pagsuwi sa inyo. Ngayon, alam ko na po na mali ang ginawa ko. Hindi dapat tayo nakikihalubilo sa mga tao. Sana po mapatawan ninyo ako. Sino ba naman magulang? O ina? Ang makakatiis sa pagsusuma mo ng kanyang anak. Ina. Okay, mag-alala, gagaling kayo. Ibarikin na po ang kapangyarihan ko. Ito ang nais, Tadhana.
Sa kabila ng pagkabigo at pagkasawi, ibalik mo na bathala ang biyayang binawi. Kinakal mo na ng mga taon ni Dakil ang gubat! Mabuhay, mahal na Reyna! Hindi dapat ako bumalik yung Bagasang. Matagal kaming nawalay. At alam kong isa akong hangal para umasa na Nagsimula na naman ang pagsibak ng mga puno sa bundok. Gawa ng mga gahamang lalaki mula sa balangay ng bukana ng gubat. panahon na para itigil ang pag-aabuso sa mga biyaya ng bundok. Panahon na ng pagtutuos. Ano? Wala mapapagod ka agad, ha? Sino yun? Dakil! Kasaw, hindi mo pwedeng kalbuhin ang gubat. Tapos na ang araw ng pagpapakasasa mo. Mayabang ka pa rin. Tingnan natin kung saan yung yabang mo. Sige, patayin sila! Duwag ka, Dakil! Kaya mo naman laban kapag ka nakatalikod ang kalaban mo. Tawagin mo na ang tuwag hanggang sa mamatay ka. Pero ako pa rin tatalo sa'yo. Sa akin ang bundok na ito. At wala kayong pahintulot na sirain ito. Babae na yan! Sige, sunod! Marita? Hindi, Bagasang. Ako si Maria. Ang batang kinupkup niyo noon. Umalis ako dahil kailangan kong bumalik sa akin. Hindi ko alam, hindi kita nakilala, Maria. Marami ka namang hindi alam, Bagasang. Naalala mo ba nung tinambangan ka ng mga tauhan ni Dakil? Ako ang nag-aruga sa'yo noon. Sinuway ko rin ang kagustuhan ng aking ina. Para lang makatalik sa'yo. Itinakwil ko ang kapangyarihan ko na protektahan ng bundok na ito.
Para lang tuparin ang pangako ko na babalikan kita. Pero hindi narinig ng iyong puso ang aking mga tama. Naging bingi ka sa pagsusumamo ng aking puso na suklian ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi pa huli ang lahat. Sumama ka sa akin. Layuin natin ang lahat ng ito. Marita? Isa kang ada? Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo siyang sasaktan. Marita, hindi lahat ng tao ay sakim at makasarili. Hindi lahat ng tao ay walang malasakit at payag na sirain ang kabundukan. Nandito lamang ako para ipaalala sa kanya ang aming mga responsibilidad. Marisa, responsibilidad mo na tuparin ang mga pangako mo sa babaeng nagmamahal sa'yo. At ako naman, responsibilidad ko ang proteksyonan ng bundok na ito na nasa pangangalaga ko. Masabi sa akin ng aking ina, hindi ko daw dapat gamitin ang kapangyarihan ko sa pagpatay o pananakit. Hindi dapat gamitin ko ito sa pagbuhay at sa paglikha. At bilang paggalang sa kanya, wala kayong mararanasan na kapahamakan. Ngunit kahit kailan, hindi niyo na ako makikita. Mararamdaman niyo lang ang puot at galit ko kapag inabuso niyo ang bundok na ito. Tandaan mo, Marisa. Alagaan mo ang bundok na ito. Alagaan niyo ang isa't isa. Opo. Gusto ko ulit laruin ng paro-paro. Napakaganda niyan, no? Si Maria na tagapantay ng kagubatan. Tandaan sana natin ang kahilingan niya na ingatan at pangalagaan ng kaligtasan. Bukas, balik ulit kayo para sa mas marami pang kwento ng mahika at pantasya. Dito lang sa Pidol's World!